Prince Albert Pagara, sa mga nag-aabang po ng update sa laban niya, medyo postpone po sa ngayon mga tol. Nagtanong tayo sa mga legit sources mga tol, wala pang update sa ngayon kaya antayin po natin. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia may balitang babalik sa November or December. Nangunguna daw na kalaban niya itong si Pedro Campa pero hindi pa sigurado. Huling laban nga po ni Pedro Campa, natalo kay Teofimo Lopez at Brandon Lee. May kartada ngayon na 34 wins, 23 KOs, may 3 talo. Magandang laban din ito kay Ryan Garcia mga tol dahil isang Meksikano. Mukhang mapapalaban dito ng gusto si Ryan Garcia, kung hindi mag-ingat baka pwede pa siyang ma-upset. Ito ang unang laban ni Ryan Garcia sa 140 pounds, kailangan siguraduhin ang panalo. Sa ibang banda naman, Jermel Charlo aminadong nenenervyos daw siya tuwing may laban. Sabi nga niya, every fight I'm nervous. Nagiging hanis daw siya sa kanyang payag dahil ito ang tunay na nararamdaman. Siyempre tinataya daw niya yung buhay niya sa laban mga tol. Wala daw nakakalam kung ano ang pwedeng mangyari pagkatapos ng laban. Sa ngayon, naakyat daw siya ng 2 division laban kay Canelo sa 168 pounds. Gusto rin daw ni Jermel Charlo makilala bilang greatest fighter kaya sinusubukan niya ang kanyang abilidad. Kaya hindi daw siya tumanggi noong makalaban na niya si Canelo Alvarez, tinanggap agad ang offer. Sabi nga niya mga tol, kailangan mong isugal ang sarili mo kung gusto mo maging greatest. May kartada po ngayon si Jermel na 35 wins, 19 KOs, may 1 talo. Galing po ang 1 talo niya kay Tony Harrison via unanimous decision. So hindi pwedeng malitin ito ni Canelo Alvarez mga tol dahil matangkad din si Jermel at may lakas, isang undisputed sa 154 pounds. Samantala inabin din ni Jermel Charlo sa isang interview na mahirap daw talaga talunin itong si Terence Bud Crawford. Kaya nga daw porsigido sa pag-eensayo itong si Jermel Charlo para makamit niya ang tagumpay. Samantala sinabi naman po ni Danny Garcia kung sino na ang makakatalo kay Terence Bud Crawford. Danny Garcia names the fighter to dethrone Terence Crawford, he's a lion. Sabi nga po ni Danny Boy mga tol, ito ang tinalo dati ni Errol Spence. Definitely Ennis can beat Crawford. He's got all the tools and he's got the work ethics for sure. Right now for him it's just about timing because he's ready. I always tell people he's like a young hungry lion sitting on the side of the road waiting for somebody to slip up. His time is real soon though. And when his time comes, he's going to be at the top for a long time. So naniniwala nga po si Danny Boy Garcia na itong si Jaron Bus Ennis ang susunod na kay Terence Crawford o makakatalo kay Crawford. Maraming fans din ang sumang-ayon dito sa payag ni Danny Boy Garcia dahil makikita naman sa skill ni Jaron Ennis. Mahaba ang kanyang galamay, mabilis ang footwork, may lakas at mabilis ang galawan. So nasa kanya talaga yung mga tools na pwedeng tumalo kay Bud Crawford. Kung switch hitter ang usapan nagpapalit din niya ng stance. Ang kagandahan kasi kay Jaron Ennis mga tol, more athletic ang galawan niya. Mabilis ang head movement, footwork, tapos masipag pa bumato ng kombinasyon. Yan din ang nagustuhan ko kay Jaron Ennis, yung kasipagan niya bumato ng suntok. Hindi kasi pwede yung patamad-tamad ka sumuntok at nag-aantay ka na lang ng timing. Kailangan mo rin bumitaw para pagdating sa score hindi ka malugi.